Dismayado ang isang ekonomista sa kasalukuyang administrasyon dahil wala raw itong ginagawa upang maiangat ang ekonomiya ng bansa. Pinasaringan din ito ang pamamahagi ng ayuda ng gobyerno na wala naman anyang naitutulong kundi gawing palaasa ang mga kababayan natin. Hindi rin daw tugma ang inilabas na ulat ng gobyerno pagdating sa pagbaba ng bilang ng mga walang trabaho at ng mga pamilyang nakaranas ng kagutuman. Si Verhil Parba magpapalita. Walang nagawang bago. Yan ang naging pahayag ng ekonomistang si Dr. Michael Batu sa panayam ng SMNI batay sa kanyang mga naging obserbasyon sa administrasyon ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Anya, puro lang pamumudmud ng pera o ayuda ang ginagawa ng pamahalaan na hindi naman nakakatulong sa pagpapalago ng ekonomiya. Kung puro ayuda lang din anya ang tinatanggap ng mga Pilipino at hindi umunlad bilang isang productive citizen, ay nagiging palpak ang gobyerno. Now, if households continue to receive assistance from the government, hindi sila gumagraduate dyan, that is a clear demonstration of failure of the government in addressing issues like poverty, issues on the quality of jobs that are being created, and also issues related to prices of basic commodities. The fact na hindi sila gumagraduate sa ayuda, yan ay indikasyon na bigo ang ating gobyerno. Ayon kay Dr. Batu, sa pamumuno lamang ni Marcos Jr. nangyari ang ganitong klaseng estratehiya ng pamamahala. Dahil kung ikukumpara daw sa mga nagdaang administrasyon, halimbawa kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, ay tanging 4-piece lang. Pero ngayon ay nagsulputan na parang kabuti ang mga ginagawang ayuda. Dapat anyang gawin ng pamahalaan ay tutukan ang pag-invest sa human capital. Ibig sabihin, mas bigyang pansin ang pagbibigay training sa mga Pilipino upang mahasa ang kanilang mga kakayahan nang sa ganoon ay hindi maging dependent ang mamamayan sa ayuda ng pamahalaan. Sa usapin naman ng isyu ng kagutuman at isyu ng mga walang trabahong Pilipino, naguguluhan anya ito sa mga pahayag ng pamahalaan. Yung sinasabing more than 50% ng ating kababayan ay naghihirap. No? Ito ay ayon sa pinaka-latest na mga sa survey. Nabasa ko rin to, Admar. This is really bothersome. Very bothering to. Bakit? Kasi sinasabi ng gobyerno, Admar, na ang ating inflation ay mababa na. Ang unemployment mababa. Mas maraming trabaho na nalilikha. And yet, more than 50% of the population is saying that they are poor, na mahirap sila. Malaking porsyento din, Admar, ang nagugutom. So, hindi kumbaga parang hindi connected yung nakikita natin dun sa actual na datos versus sa inire-report ng gobyerno na improvement sa ating ekonomiya. So, samantala, bilib naman si Dr. Batu sa mga inilatag na panukala ni Pastor Apollo C. Quiboloy patungkol sa gagawin nitong solusyon sa kahirapan at ekonomiya ng bansa. Anya, mas makatotohanan ang gagawin ng butihing pastor dahil mas magiging produktibo ang isang individual dahil tutulungan itong makatayo sa sariling paa. Maganda yung panukala ni Pastor, no? Kasi ang punot dulo niyan, Admar, is how to improve human capital. Kasi ang reason kung bakit ang isang manggagawa or isang tao ay hindi makahanap ng trabaho or hindi siya maka-advance, no, sa kanyang buhay, halimbawa yung tinatawag nating social mobility, no? Hindi niya ma-reach yung mataas na antas ng kalidad ng buhay kasi nga kulang yung kanyang human capital. So human capital, Admar, that can be in the form of education or skills and yung kalusugan ng tao mismo. So nabanggit mo kanina, Admar, yung groceries halimbawa. No? Isa sa mga reason kung bakit ang ating mga mahihirap na kababayan ay hindi maka-access ng training halimbawa, kasi sila'y gutom. No? Mas uunahin pa nila na ibili ito ng pagkain kaysa sa spend nila ito sa pagte-training. So, sa pamamagitan ng intervention na yan, na bibigyan mo sila ng grocery habang sila ay nag-aaral, habang sila nag-i-improve ng kanilang human capital, na-address mo na yung isang issue, yung isang aspeto ng human capital, which is yung kalusugan ng tao. Kasi nga, it addresses both these issues, which ang pinaka-objective nito is for the individual to achieve a better quality of life through improvements or investments in human capital. No? So yun yung nakikita natin dito sa
programa na ito ni Pastor. Ilan nga sa mga pangunahing panukala ni Pastor Apollo C. Quiboloy ay mapabuti ang pamumuhay ng bawat Pilipino sa pamamagitan ng paglinang ng kanilang mga kaalaman at kahusayan sa paggawa upang sa ganon ay magiging kapaki-pakinabang ang isang individual at hindi lang palaasa sa gobyerno. At ang weekly grocery assistance program para sa mga low-income families at free meals program sa mga komunidad na may mataas na poverty incidence. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Virgil Parba, SMNI News.